Mas pinatibay ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ang pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay at karapatan ng mga kawani sa pamamagitan ng 2 araw na Gender and Development o GOD Capacity Development Training. Layunin ng seminar na ito na gawing gender responsive ang bawat opisina ng Kapitolyo sa pamamagitan ng tamang pag-aanalisa sa mga gender issues. Ayon kay GOD Focal Person Ivan Soriano, mahalaga ang gender mainstreaming o paglalagay ng gender perspective sa bawat opisina upang magkaroon ng sapat na plano at aksyon ang mga kawani sa anumang usaping may kinalaman sa kasarian. Dagdag pa niya, hindi lamang sapat na alam ng mga kawani ang tungkol sa gender issues. Dapat aniyang alam din ng bawat isa ang kahalagahan ng pagiging gender responsive. Hindi ko naman sinasabing uso ito, no? Pero ito talaga dapat yung normal natin ginagawa. Nabubuksan na ngayon yung mata natin ngayong 2026 na may mga ganito palang klaseng issue na dati, nung araw, hindi natin nakikita. So, ang impact na to maganda, nagkakaroon ng gender mainstreaming sa buong Kapitolyo. So, magsisimula sa atin sa Kapitolyo. Ano yung gender mainstreaming? So, ito yung paglalagay ng gender perspective sa bawat opisina. Binigyang diin din niya na ang GOD Office ng Nueva Ecija ay laging handang tumugon sa mga issue gaya ng sexual harassment at pagpapatupad ng Safe Spaces Act. Ipinagmamalaki rin ni Soriano na ang Nueva Ecija ang isa sa mga naunang probinsya sa Region 3 na may sariling GOD Office. I am proud to say that the provincial government of Nueva Ecija ay isa sa mga nauna na mayroong Gender and Development Office na wala pa sa ibang probinsya dito sa Region 3. Bukod doon, kapartner din natin ang HR. Ayan, kasi kasama din natin sila sa Technical Working Group. Ayun, so doon sila pwedeng magsumbong, magsabi, mag-report. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga kawani at participants kina Governor Oy Umali at Vice Governor Lemon Umali sa patuloy na pagsuporta at paglalaan ng budget sa mga ganitong programa. Nakakatuwa na bilang leader natin sa Nueva Ecija, akala natin ay hindi napapansin itong mga ganitong issue. Pero sila mismo ang nag-encourage na ito'y ituloy, na bigyan ng budget yung mga ganitong klaseng programa. Kaya thank you po, Guboy, Ma'am Cherry, sa support, lalo na sa buong probinsya ng Nueva Ecija. Maging si Ning Legaspi mula sa Persons with Disabilities Affairs Office ay nagpahayag ng kagalakan sa pantay na pagtingin sa mga PWDs sa loob ng Kapitolyo. Maraming salamat po sa inyo dahil po sa equal opportunity at equal na pagtingin sa aming mga person with disability. Hindi nyo kami pinabayaan at andyan po kayo na tumutulong sa amin. Nagbibigay po ng lakas ng loob at nagbibigay po kayo ng kahit ikabubuhay ng mga person with disability. Kasama sina Jeremy Ramos at Ismael Sopetran, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.